Okay, paano mo i-introduce si Jesus sa tao in just a piece of paper? Okay, eto, oral history, written history. Alam mo naman to ng lahat eh. Actually, nasa Bible to. So, sabi niya si Jesus siya yung yesterday, today, and tomorrow. So, ito yung threefold ng span of life. So, lahat ng taong nabuhay from the past, ayan, kinover niya yon. Hinati niya yung one part ng lifespan. Yung second part, yesterday, di ba? Ito naman, today. Ayan. Tapos, yung future na generation, siya pa rin ang sumalo nun. Kasi sabi niya nga, He died for all, for the sins of all, di ba sinabi ganyan. Tapos, ngayon, siya yung, ang tawag dito, siya yung, kasi di ba, pag nag-church ka, yung sa Day of Atonement, pagpapasok ka dun sa Holy of Holies, hindi makapasok. Siya yung naging access, para may access ang tao sa loob. Kasi siya ngayon unblemished eh. May hinati niya yon. Hinati niya. Ayan. Ayan, hinati niya ngayon. Ngayon, ang storya ni Jesus, sandali, simple lang. Siya yung anointed Messiah ni God na dalang tao nga, makasalanan eh. So, ang akala ng iba, political ruler na magsasave sa tao. Pero, isasave ka through sin. Isasave ka through sa, yung remission of sin, nung sin, is through sa blood ni Jesus. Yan, diba? So, siya yung napako para saluhin yung kasalanan ng lahat. Ngayon, yung tao, siyempre dalawang klase lang. Di ba may napako sa kanya sa left and sa right niya? Okay, isang good, ang pinapresent ito, isang good, yan, tsaka isang bad. Okay. Ito pa nga, minak pa nga siya, di ba? Pero itong isa sinabi nung nasa right niya, sabi, Lord, i-remember mo ko. Sabi niya, sige, today you will be with me in paradise. Sinabi ganun. Kung natatandaan mo nga, minak pa nga siya ng Roman, Jesus, King of the Jews, di ba? Nire-reject naman ng Jews. Until now, yung may malaking portion ng Jew is nire-reject pa rin siya. Tapos, part ng prophecy, di ba, minak pa siya. Teka, ito. Yan. Tapos, nasa prophecy rin yung tawag dito, yung pinagpustahan pa yung, niya, yung suot niya, di ba? Yung mga Roman soldiers. Yan. Tapos nung namatay na talaga siya, sabi niya, it is finished. Chinek pa ng centurion, sinaksak siya ng spear sa tagiliran. Doon bumaksak yung blood niya, tsaka yung water. Na totally patay na siya noon. Ngayon, ang moral story lang nito, sinabi niya, whether you accept it or not, namatay ako para sa'yo. Sabi niya gano'n. Ngayon, ang gagawin mo lang, yung gift niya, yung grace of God, is a gift of accepting Jesus. So, dalawang side ng tao, isang good at isang bad. Ang sinasabi lang, kung tatanggapin mo siya, kung tatanggapin mo siya, ito ang reward na ibibigay niya. Itong ang lifespan natin ngayon, di ba? Ano lang, nasa 70, 80 years. Puro kung good time, di ba, na-enjoy mo na? Na-enjoy mo na siya. How much more yung life of eternity? Nakasama mo siya, hindi ka napapagod, hindi ka nagugutom, hindi ka nanghihina. Hindi mas maganda, di ba? So, dito, sinabi niya, kung talagang itatanggapin mo siya by heart, diba? If you confess with your mouth that Jesus is Christ the Lord, you will be saved. So sabi niya, if you just accept me, I will give you life. Hindi lang life of 80 years, 90 years, 100 years. Eternal yan, with Him. Lahat ng promises sa Bible, ibibigay. Unfortunately, sa hindi tatanggap sa Kanya, syempre, merong judgment. Yung judgment naman, so yung sinasabi niya, you choose between life and death. Yung death is separation from Him. Kung separate ka, unfortunately, dito ka mapupunta. Na hanggang maaari, ayaw niya na lahat ng tao mapunta rito, that all men be saved. So, sabi niya ngayon, it's your choice dahil may free will ka. It's either you accept me and I will give you life, or you will live your life separated from hell, sa hell. Yun, simple presentation lang. Diba? The rest kasi siya na nagbayad eh. Yun. Tapos, siguro, pinaka-the best siguro para ma-confirm mo yan, kung you are in doubt, so pray with your heart, accept Jesus as your Lord and Savior. Kasi ang tao nagtatalo sa matters of religion, matter of church, matter of organization. Edi i-pray mo na lang with your heart, i-confess mo you're a sinner, tanggapin mo yung kasalanan mo, and then tanggapin mo si Jesus Christ na without Him, hindi ka makikleanse of all your guilt, of all your shame. Then, start living a life na gayahin mo yung naging buhay niya sa lupa. Start reading the Bible. And then,
makipag-usap ka sa mga ibang Christian na mag-strengthen ng faith mo. And then, i-share mo siya kung ano yung nagawa niya. Kung ano yung pinresent dito, edi i-present mo rin sa iba. Yun lang.